Ocean
called to go to every tribe and land, to spread His love around the globe with our own hands. We make this sacred vow to serve in every place, till all nations know the power of His grace. So with one voice we proclaim redemption's story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory, as we reach all nations with one share the story of His grace. Heart to heart we will show His loving face. Every language known, every tribe and every tongue, we will declare your name until His kingdom comes. So with one voice we proclaim redemption's story, and with one to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory, as we reach all nations with one voice. From east to west and north to south we'll go. Every heart will meet the one they need to know. We proclaim redemption's story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory, as we reach all nations with one voice. Let us reach all nations with one voice.
Okay, good morning po sa ating lahat. Happy God first morning po, mga minamahal na mga kapatid. Happy God Happy Sabbath first po. morning po. Happy God first morning po. Happy Sabbath. Morning. Happy Sabbath. Sabbath po sa ating lahat. Nabati ko po ang lahat ng magandang umaga sa oras na ito. Ganon din ang ating mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po sa atin sa iba't ibang platform. Ito man ay sa YouTube or sa Facebook. At of course, dito po sa ating pong platform ngayon sa MST. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. At sa oras na ito, sa ating pagsimula, buksan po natin sa pamagitan po ng panalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, nagagalak kami Panginoon sa umagang ito sa aming pagtipon-tipon upang kami po ay magpasalamat sa inyo muli at kayo po ay nagbigay muli sa amin ng buhay na inyo pong pinagkaloob at ipinagkatiwala, Panginoon. At upang ito ay amin pong magamit sa patuloy naming paglilingkod sa inyo. Patuloy kaming pangunahan at ang inyong pong banal na presensya, patuloy naming maranasan ng Diyos sa patuloy naming pakinig ng inyong banal na salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umagang ito mga kapatid ay nagpapasalamat tayo muli sapagkat ating muling marinig ang mga salita ng Diyos at ganoon din ang ating pong mga refleksyon na siyang magpalakas sa atin sa bawat isa sa atin sa ating pong panampalataya at paglilingkod. Sa umagang po ito, ang mag-lead po sa atin sa Bible reading ay si Ana Corita Sulupas. Siya po ang magbabasa sa Job chapter 15 at magbigay po ng reflection. Ang una po ay si Pastor Archie Cabukos at ang pangalawa po ay si Pastor John Vincent Oralda. So ibigay po natin sa oras na ito ang Bible reading na pangunahan po ni Sister Ana Corita Sulupas. Narito po ba si Sister Sulupas Ana Corita? Wala po yata, ano po? Sino po ang nais mag-volunteer po sa pagbabasa? Yan, Sister Teresita, sige po. Pangunahan po Ayun natin. Ayan, okay po. Happy God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. Sa atin pong pag-aaral ngayong umaga sa chapter 15 ng Job ay ito po ang ating mababasa, ang ikalawang sagutan. Ang sagot ni Eliphaz na taga Teman. Mga salita mo'y pawang kahangalan. Ang sinasabi mo ay parang hangin lang. Ang sinasabi mo ay salita ng isang hangal. Di makaliligtas ng salitang walang saysay. Kung ikaw ang masusunod, wala nang matatakot sa Diyos. At nais mong hadlangan ang sa Kanya'y dumudulog. Kasamaan mo'y nahahalata sa iyong mga salita. Nais mo pang magtago sa mga salitang may daya. Kaya nga, ang humahatol sa iyo ay hindi ako. Salita mong binibigkas ang humahatol sa iyo. Akala mo ba'y ikaw ang unang taong sinilang? Nauna ka pa ba sa mga kabundukan? Naroon ka ba nang sabihin ng Diyos ang kanyang plano? O sa palagay mo'y ikaw lang ang may talino? Ano ba ang alam mo na di namin nalalaman? Lahat ng naintindihan mo'y amin ding nauunawaan. Ang mga may uban sa buhok ay aming kasama, mga taong matatanda pa sa iyong ama. Inaaliw ka ng Diyos, ngunit ayaw mong pansinin ang banayad naming payo na sa puso'y nanggagaling. Bakit nagmamatigas pa? Pinipilit ang sarili. Mga matay na nilisik kapag tinitingnan kami. Bakit ba
Ang galit mo'y sa Diyos ibinubunton, at sa Kanya iniuukol ang salitang walang hinahon. Sino ba ang walang sala at malinis na lubos? Sinong isinilang na matuwid sa harap ng Diyos? Kung doon sa mga anghel, tiwala ng Diyos ay di lubusan. Kahit silang nasa langit ay mayroon ding pagkukulang. Gaano pa kaya ang taong nasanay sa kasamaan? Laging uhaw sa masama at hindi tama. Makinig ka at sa'yo'y aking sasabihin. Ang lahat ng nakita ko at naabot ng paningin. Mga taong matatalino ang sa akin ay nagturo, mga katotohanang inilahad ng kanilang mga ninuno. Ang lupain ay kanila lamang ibinigay at walang dayuhan na sa kanya'y makipanahan. Ang taong mapang-api at puno ng kasamaan, laging nasa ligalig habang siya'y nabubuhay. Lagi siyang nakakarinig, natatakot na tinig. Papasukin siya ng tulisan kung kailan siya'y tahimik. Hindi siya makakatakas sa lagim ng kamatayan pagkat mayroong tabak na sa kanya'y nag-aabang. Mga buwitra'y naghihintay upang kainin ang kanyang bangkay. Alam niyang madilim ang kanyang kinabukasan. Takot ang naghahari sa buo niyang katauhan. Parang laging hinahabol ng haring makapangyarihan. Ganito ang sasapitin ng taong nagyayabang at nang humahamon sa Diyos na makapangyarihan. Ipinagmamalaki pa ang ginagawang pagsuway at ang palagi niyang hawak ay kanyang kalasag at ang hangad ay habulin at labanan ng may kapal. Siya ay nanakop ng maraming bayan. Mga bahay na nilisan ay kanyang kinamkam, ngunit mga iyon ay mawawasak pagdating ng digmaan. Ang kayamanan niya ay hindi magtatagal, maging ang buhay niya'y madali ring papanaw. Sa gitna ng dilim, siya'y napakukubkob. Siya'y matutulad sa punong kahoy na nasunog, na ang bulaklak ay tinatangay ng hangin. Dahil nagtiwala siya sa kahangalan, kahangalan din ang kanyang kabayaran. Maaga niyang tatanggapin ang kanyang kabayaran. Tulad ng sangang nalanta, di na muling mananariwa. Makakatulad niya'y ubas na kahit hilaw na bungay nalalagas. At tulad ng olibo na ang mga bulaklak ay nalalaglag. Walang matitira sa lahi ng masama. Masusunog ang bahay na sa suhol ng mula. Ganyan ang mga taong nagbabalak ng kasamaan. Pandaraya ang palaging nasa puso at isipan. Mga buwit, Amen. bangkay. Tapos na po. Amen po. Maraming salamat po, Sister Teresita. Ayan. Thank you po sa inyo pong pangunguna. At ngayon, naibigay natin panahon kay Pastor Archie para po sa unang refleksyon. Okay po, magandang happy God first morning po mga kapatid, and happy Sabbath sa ating lahat. Yung chapter po ng Job chapter 15 po mga kapatid ay ito yung pananalita ni Eliphaz. Yung kanya pong pananalita ay makikita po natin na ito'y kanya pong galing po sa kanyang sarili, mga kapatid, na gusto niyang i-convince si Job sa kanyang pananalita na kaya ang tao ay siya ay makasalanan kaya siya nakakaranas ng ganoon na karamdaman. So nag-enlight sa akin mga kapatid sa aking pagbabasa dito sa verses 14 hanggang 20 to 22 mga kapatid. Then si Pastor Jan po ay siya na rin po ang magdadagdag sa atin pong i-reflect ngayon mga kapatid para makumpleto ang
ang mensahe ng ating mahal na Panginoon na upang ma-encourage at ma-empower tayo. Sabi dito po mga kapatid sa verse 14, ano ang tao upang maging malinis? Malinis at siyang ipinanganak ng babae upang siya ay maging matuwid. So ibig sabihin mga kapatid ay sinasabi ni Elipas kay Job na ang tao ay walang matuwid, may mga kasalanan talaga. Narito siya ay hindi naglalagak ng tiwala sa kaniyang mga banal o ang langit ay hindi malinis sa kaniyang paningin. Gaano pa nga kaliit ang karumaldumal at hamak ang taong umiinom ng kasamaan ng parang tubig. So ipinapakita ko sa iyo, dinggin mo ako, parang sinasabi niya kay Job mga kapatid na tumahimik ka kasi yung pananalita ay lalo pang madadagdagan yung iyong suffering. Yun ang kanyang conviction doon sa kanyang kasakay Job mga kapatid. Kaya sabi niya dito sa verse 17, mas magandang tumahimik ka at ako yung pakinggan. No? Sabi dito, ipapakilala ko sa iyo, dinggin mo ako at ang aking nakita ay aking ipapahayag. Ang sinasaysay ng mga pantas na mula sa kanilang mga magulang ay dininlingid sa mga yaon lamang ibinigay ang lupain at walang taga-ibang lupa na dumaan sa gitna nila. So ito mga kapatid sa verse 20. Ang masamang tao ay nagdaramdam ng sakit lahat ng kaniyang araw. So mga kapatid ay sinasabi ni Elipas na yung mga makasalanan ay sila talaga ay makakaranas ng karamdaman o kasakitan sa kanila pong buong buhay mga kapatid. Sa matuwid bagay ang ibilang ng mga taon na itinakda sa mamimighati. So ito yung sinasabi ni Elipas mga kapatid na kaya ikaw Job ay naging ganyan dahil yan sa iyong kasalanan, sa iyong pagiging corrupt o sa iyong yun nga mga kapatid, yung wicked ay nakakaranas talaga ng kasalanan, mga anak ng karamdaman o kasakitan mga kapatid. Yun ang pinupunto ni Elipas. Kaya mga kapatid sa reflection ko doon mga kapatid na minsan sa ating buhay mga kapatid ay tayo ay nagiging Elipas mga kapatid na hindi pa natin buong nalalaman yung nangyayari sa ating kapatid sa atin tapos na no na na-conclude na natin ang kasaysayan o ang karanasan ng kapatid. So sabi dito mga kapatid sa aking reflection na minsan ay tayo ay naging katulad ni Elipas kapag tayo ay nagbibisita sa ating mga kapatid na mayroong karamdaman ay minsan naging kino-convince din natin sila na humingi ng tawad sa Panginoon dahil sa kanilang humingi ng tawad sa Panginoon kaya sila nagkaganyan dahil sa kanilang kaya sila nagkakaroon ng karamdaman o nakakaranas sila ng ganyan dahil sa kanilang kasalanan sa Panginoon. Kaya mas mabuti na humingi sila ng tawad. Naka-encounter ba kayo ng ganito mga kapatid? Sa aking paglilingkod sa Panginoon, mayroon akong isang taong nakakarinig ng ganito mga kapatid na siya na nga ay bumisita sa Panginoon sa kapatid para expect ng kapatid na siya ay mabless. Pero para nagiging Elipas mga kapatid, na maghingi ka ng tawad para ikaw ay mawala diyan sa iyong karamdaman.
So kung ikaw may sakit mga kapatid ay maganda yung pakinggan. Siguro pwede in the nice way mga kapatid. Pero yun ang pananalita ni Elipas ay ganun mga kapatid. Pero sana itong Job chapter 17 ay mabago yung ating perspective mga kapatid sa pagtingin ng mayroong mga karamdaman mga kapatid. No? Mabago kasi hindi lahat ng may sakit ay mga kapatid dahilan ng kasalanan. Sa Job chapter 15 mga kapatid ay ang karamdaman o ang sakit ay ipinapahintulot ng Panginoon. No, pinapahintulot ng Panginoon sa kay Job na para doon mates yung loyal at yung pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nawa mga kapatid ay maging lesson din ito sa atin na titingnan natin ang mga karamdaman ay hindi lahat ay doon galing sa nagawa ng kasalanan ng mga kapatid, no, o sa mga nagawa ng kasalanan ng mga ating mga kapwa mananampalataya. Kung hindi, ito rin pala sa Job chapter 17 ay sa chapter 15 ay pinapahintulot ng Diyos mga kapatid na tayo ay makaranas din ng karamdaman para tayo din ay mates yung ating pananampalataya sa Panginoon na at lalo pa tayong lumapit sa Kanya mga kapatid. Ito si Job ay napakaganda yung kanyang response nagiging siya hindi siya nagkakasala bagaman yung kanyang kaibigan na instead na yun ang magiging hawak niya na magiging strength niya kasi magbibigay ng encouragement sa kanya pero mga pangit ng mga salita ang kanyang naririnig doon pa sa kanyang kaibigan. So dawa mga kapatid ay yun po ang aking nagiging tugon mga kapatid na baguhin natin ang pagtingin natin sa mayroong mga karamdaman mga kapatid. Kapag mayroong mga karamdaman na ito pala ay way din ng Panginoon para tayo ay lalo pang mas malapit ang ating relasyon sa Panginoon. Hindi lamang na ang mga karamdaman ay dahilan doon sa ating mga kasalanan, kung hindi pala ay mayroon din palang way ng Panginoon para tayo ay magising sa ating pananampalataya o relasyon sa Diyos. So, yun po mga kapatid na baguhin natin ang ating pagtingin sa ang perspective ng pagtingin natin sa mga mayroong karamdaman mga kapatid ay naway mabago natin. Tingnan natin na in the way of test of loyalty ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay na relasyon sa Diyos. God bless and happy God first morning sa ating lahat mga kapatid. Okay, thank you so much po, Pastor Archie. Salamat po sa inyong panguna. Bigyan natin panahon kay Pastor John. Morning. Happy God first morning po. Thank you sa privilege na ito na ma-share about reflection sa Job. Thank you, Pastor Archie, sa emphasis na ginawa nyo. With these guiding questions, ano ba ang nangyayari? Well, kung mapapansin ho natin ay parang frustrated na dito si Eliphaz because in chapter 14, Eliphaz ay para siyang toned down pa lang yung kanyang sarili, medyo okay pa. Pero nung pagdating ng chapter 15 ay medyo frustrated na siya. Kaya yan yung nangyari, mga kapatid. Pero bakit ba ito nangyari? Because the action of Eliphaz has been affected by his theology. Ang theology niya ay pag ang tao ay masagana ang buhay, walang problems, meaning ay may Diyos siya. Maganda ang relasyon niya. But whenever a people or a person na nagsasuffer, meaning he's a wicked person. Kaya yung tinatawag nating retribution theology. So affected, common yan sa Bible, maging sa Old at sa New Testament na theology. And somehow, ay parang meron din tayong gano'n, no? Na theology. Whenever a person or nakikita natin na nagsasuffer, may ginawa siguro mali yan, ganyan. Well,
In some point, yan ay kailangan pa natin ng discussion. But in this context, yun yung bakit ito nangyari because of the underlying issues nga ang ginawa ni Eliphaz. Eliphaz, mga kapatid. Dahil sa kanyang paniniwala, ganun ho ang kanyang reaksyon. Ano ba dapat ang nangyari? Now, mga kapatid, let's go to the practicality of this chapter. Lahat tayo ay nagsasuffer. Pero inyo lang po yung bigat na nadala ni Job. Wala kanyang mga anak, ari-arian, even his body ay kakainin na. Pero mo yung ganon. I don't know if there is an expert here about sa mga psychologists, psychiatrists, mga kapatid, psychologists. Pero in that stage ay parang ano na yan, halos nasa dulo ka na. Yung depression mo, yung bigat mo, ay hindi mo kailangan ng lecture. Right? If you still remember Elijah in 1 King, chapter 19 ata, sabi niya, Lord, take my life. I am no better than my ancestors. Ano hong ginawa ni Lord kay Elijah? He didn't lecture Elijah. He didn't shout harder. Diba? Hindi siya sinigawan ni Lord eh. Hindi siya sinabi, ano ka ba? Elder ka pa naman. O ba, pastor ka pa naman. But alam ni Lord na mabigat ang karanasan ni Elijah. Alam ni Lord na mabigat ang karanasan ni Job. At maging sensitive enough po tayo sa mga tao na nakaranas ng problema or suffering sa buhay. Ang problem ni Eliphaz, meron siyang point when it comes to theology. But yung timing ay mali. Kaya naalala ko tuloy yung isang quotation, Pastor David Claveria, sabi ho doon na sometimes it is better to be kind than to be right. Well, it is good to be right in theology, but not all the time na kailangan natin sabihin yon, because most of those people who are in the midst of suffering ay kailangan ho nila ng makausap, kailangan nila ng support. Hindi yung condemnation, kasi sa dulo pa lang yung tula ni Eliphaz is about condemnation na talaga. Talagang mamamatay na si Job dahil sa kanyang wickedness sa buhay. So mga kapatid, turuin natin ang ating paraan. Tayong mga Adventists, we are gifted when it comes to speaking. But most likely mga kapatid, tayo din naman po sana ay gifted din sa pagiging yung makikinig, yung listening. Because those people who are suffering, alam ko lahat tayo ay nakaranas ng suffering. And those times na tayo nagsasuffer sa buhay, we don't need lectures, we don't need PowerPoint. We need somebody na magiging safe space natin. And I hope that we as Adventists, as Christians, mga kapatid, whenever na mayroong tao na ating mga kapatid or hindi nating kapatid sa pananampalataya, they can see or makikita nila na at mararamdaman nila na ikaw at ako ay safe space sa kanila. We are living in the world, contemporary world. We are living in the world, mga kapatid, lalo tigit ang ating mga kabataan, that they can easily give up. They have no strong foundation pagdating sa emotion. At lalo na pag nagsasuffer pa ng mga bagay, yung suffering sa buhay, yung problems in life. So kailangan nila, yun yung mali ni Eliphaz, na hindi kailangan ni Job ng lecture. Kailangan ni Job na isang kaibigan na maging sa kasaganaan ay nandyan, at maging sa downfall ng buhay ay nandyan at nakikinig at nakikiramay sa buhay. Mga kapatid, this practical reflection ay manatili sa ating buhay. Ulitin ko ang quotation, sometimes it is better to be kind than to be right. Thank you, Pastor David, and the rest of mga kapatid natin sa umagang ito. Okay, maraming salamat po, Pastor John Moralda. So, napaganda po mga kapatid, At kung sa counseling ito ay talagang parang bagsak na kagad, si Eliphaz
talagang ano, kasi naalala ko nung kami nasa trainee po mga kapatid, no? Sabi po doon sa aming professor ay just be there to listen. Kung kami ay nag-train doon sa MAMSI, no? Anong gagawin mo pag merong namatay na, anong gagawin doon sa mga nag-iyakan ng mga kamag-anak, mga anak. So, just be there, no? Kaya sabi po ng Santiago 1 verse 19, ang sabi po doon mga kapatid ay maging mabilis sa pakikinig at maging mabagal sa pagsasalita. So, thank you po. Salamat po, Pastor Archie at Pastor John Moralda. Yan. Meron po bang nais mag-reflect sa chapter na ito mga kapatid? Ating pong mga kapatid na nais pong magbigay ng kanilang reflection. Morning Pastor. po, Pastor. Okay, sige. Sige, si Brother Romel. Sige po si Pastor Archie. Ayan po. Happy God first morning po mga kapatid. Happy Sabbath po. Habang pinapakinggan ko po yung verse na ito ay yung mga verses na binabasa po ng ating kapatid. Nakikita ko mga kapatid na apektado po ako doon sa conversation nila ni Elipas mga kapatid at ni Job. Napakasakit habang ko po pinapakinggan yung mga salita ni Elipas kay Job. Talagang nilagay ko yung sarili ko doon sa binasa natin. Na nakakapanglumo yung salita na narinig ni Job kay Elipas. Talagang sabi ko, kaya yung mga kaibigan pala na minsan na ating pong kasama, lalo na pag dikit na dikit natin mga kapatid. Tapos yun yung maririnig natin. Eh, instead na matuwa tayo mga kapatid, sigurado makaramdam tayo ng lungkot o baka galit. Pero nakita ko talaga yung puso ni Job na kahit sa kabila nun mga kapatid, hindi talaga siya natitinag. Yun yung naramdaman ko kay Job. Hindi siya talaga natitinag kahit pa ano yung ginawa ng kanyang kaibigan. Nandoon pa rin yung direksyon niya na lagi niyang sabihin sa Panginoon, sana maunawaan ng kaibigan kong ito kung anong ibig sabihin ng aking po tinatayuan. Kaya din po sa ating buhay mga kapatid, kanya nabanggit ni Pastor Archie kanina, yung mga bagay na minsan talaga pag tayo ay pumunta sa ating kaibigan, naisip ko mga kapatid na dapat maging totoo tayo sa kanila at maging blessing tayo sa kanila. Hindi po tayo maging, hindi tayo nawa makitaan ng mga negative or mga, alam mo yung ikaw yung magbibigay sa kanila ng panghihina. Dapat makita sa atin mga kapatid na maging strong tayo at maging totoo tayong comforter sa kanila. Kasi po ang Diyos mga kapatid, kung titingnan mo, sa lahat ng mga taong nakakaranas ng ganon, kinocomfort ng Diyos ng totoo. Kasi siya ay makalagpas, makaalpas sa mga problema na kanyang tinatahak. Yun nga, nabanggit ni Pastor Moralda na kahit si Job din po ay halos mamatay na kasi dahil dun sa kanyang sakit na naramdaman. Yun ay talagang totoo. Kailangan ng pakikiramay kapag ganun na yung kalagayan ng tao. Kaya sa atin din po mga kapatid, bilang mga mananampalataya, hindi man po katulad na naranasan ni Job ang ating pong mga karanasan, ay ipakita natin yung totoo nating pakikiramay, hindi lamang po sa kalubang karamdaman, kundi sa lahat ng mga tao siguro nakakaranas ng kalungkutan. Kaya ang kailangan ng Diyos, tayo po ay magpalakasan, tayo po ay magdamayan, at tayo po ay magbigay ng mga pag-asa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, yan lamang po ang aking mga nakitang punto yan sa ating pong binasa. Happy God first morning and happy Sabbath po sa ating. Okay, thank you po, Brother Romel. Yan po. Amen. Si Pastor Archie, may nagdag po ba kayo? Okay na Pastor, ay ano lang po naman doon sa chaplain ministry ay
parang silent pastor. Maging silent lang tayo pag mayroong ganon na matinding karanasan ng ating mga kapatid. Kahit maging makinig lang tayo, yung silent lang tayo. Yung alam mo, mayroon silang suffering, pag silent lang tayo, ay mabibless na sila kahit di nga tayo magsalita eh. Silent lang tayo sa kanila eh. Mabibless na pala sila pag ganon. Yung present ministry na, yung ating presensya na andun, masaya na sila doon. Kaya tama yung sinabi ni Pastor Molalday na hindi kailangan yung theology natin. Ang kailangan ay yung sympathy at saka yung empathy natin doon sa suffering na kapatid pag nakaranas ng ganun. Yun lang po, Pastor. Okay, praise the Lord po. Salamat po, ano? So, andun tayo upang makiramay no, sa kanila. Pakinggan sila po, mga kapatid. So, thank you po. Salamat po, Pastor Archie. Okay po, meron pa pong nais mag-share kanilang reflection. Pwede po, pakibasa ko lang po ito. Okay po. Bakit po ba? Okay po, yes po. Ayun. Sa mga awit, 37 po ay atin pong tunghayan ang nasa verse 37. Sabi po doon, tandaan mo ang sakdal na tao at masdan mo ang matuwid sapagkat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. So, ito pong mga tao na nanguusig agad kay Job. Alam naman nila na si Job ay isang taong sakdal. Pero, alam na Panginoon na si Job ay isang taong sakdal. Pero ang mga tao, lalo na mga kaibigan niya, bakit ganoon ang ginagawa sa kanya? Ano ho? Kaya po si Job ay sakdal na tao at matuwid. Kaya po ang sabi, may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan at taong matuwid at sakdal. At yan po ang nangyari kay Job. Sa lahat ng mga panahon ng mga pag-uusig, maging kanyang asawa, kanyang kaibigan, mga tao, nakakakita sa kanya. Sa huli, ang bunga po ay kanya pong nalasap. Ang bunga ng kanya pong paghihirap, binigay ng Panginoon, doble, triple na kapayapaan, kasaganaan, biyaya ang nangyari po sa kanyang buhay. Kaya po dito makikita natin na ang mga masama, sabi doon, sa 32, inaabatan ng masama ang matuwid at pinagsisikapang patayin niya sila. Although hindi naman totally gustong patayin ng mga kaibigan niya si Job, pero yun po sa mga salita na parang sinasaksak ang kanyang puso, halos po maglilid na si Job ay bumitaw o si Job po ay sumurrender na sa kanya pong nararanasan at mawala na ng saysay ang kanyang buhay. Kaya po mga kapatid, ang Panginoon, ang kanyang salita, ang siyang magbibigay sa atin lagi ng inspirasyon para po ang mga umuusig sa atin, mga gumagawa ng masama sa atin, ay mapanagumpayan po natin yung mga ganoong karanasan. Salamat sa Panginoon. Mayroon po tayong liwanag na makikita sa kanyang mga salita. Amen po. Maraming salamat po, Sister Dorothy. Po, si Pastor Nelson, nagtaas po ng kamay. Pastor? Pastor Dave, happy Sabbath, Pastor Dave, happy Sabbath mga kapatid. Ang dito, ang aking konting reflection lang. We are Adventists, we are trained to talk, but not to listen. Pero mayroong magandang ministry ngayon, Pastor Dave. Mga kapatid, ito po yung sanayin po natin, the ministry of listening. So, maraming mga taong may karamdaman ngayon, maraming mga taong just like Job, mga kapatid. Hindi na kailangan ni Job yung sermonan siya o yung makarinig siya ng, so ang kailangan lang niya ay yung mapakinggan kung ano yung kanyang pinagdadaanan, kung ano yung kanyang nararamdaman. So go back, parang sinabi ni Pastor Dan yung in the side of psychology.
Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, let's go to the practical application of this. Very practical mga kapatid. So maraming mga tao ngayon, alam niyo mga kapatid, nasa panahon tayo ngayon na ang tao ay maraming karamdaman. So, lahat ng tao ay merong kanya-kanyang pinagdadaanan. Lahat ng tao, mga kapatid, makasalubong mo lahat ng tao nasa simbahan, mga kapatid. Lahat ng mga tao na yan, lahat tayo, mga kapatid, no one is exemption. Lahat tayo, meron tayong pinagdadaanan. So, sometimes, mga kapatid, hindi natin kailangan yung salita. Sometimes, we want a person who are willing to listen to our stories or to our emotions or to our yung ating mga pinagdadaanan, mga kapatid. At kokonti, Pastor Dave, ang merong ganyang kaloob, yung gift of listening. So kaya sabi ko kanina, let us develop the willingness, the gift of listening, Pastor Dave. Why? Sapagkat magandang ministry yan, Pastor Dave. Napakagandang ministry yan. Siyempre, mga kapatid, gift of listening yan. Pag gift of listening, dapat marunong kang makinig, dapat mabuild mo yung trust, mabuild mo yung, alam niyo mga kapatid, kasi hindi naman magbubukas sa yung tao kung alam mo yun mga kapatid. Yun lang, mapakinggan natin yung kanilang pinagdadaanan. At may panalangin natin sila, isang malaking pagpapala sa mga taong nakakasalubong natin. Tatandaan niyo po mga kapatid, punta ka sa kapitbahay mo, punta ka sa kaibigan mo, kahit sino dyan mga kapatid, nahanda kang makinig sa kanilang mga pinagdadaanan. Napakarami ng taong kaya nga nauuso sa ating panahon mga kapatid yung salitang mental health, because no one is willing to listen. Everybody wants to talk, mga kapatid. So, ito, I hope that this is my reflection this morning, na tayo mga kapatid ay maging ahensya ng mga tao, maging agency tayo ng mga tao na willing makinig sa mga pinagdadaanan ng mga tao. Sometimes God send a person, mga kapatid, sa ating buhay na makikinig lang. Sige, sabihin mo kung pinagdadaanan mo. So, kung ano nararamdaman mo. Kung ano yung nasa loob mo, mga kapatid. So, ulitin ko, the gift of listening. We are Adventists, are trained to talk but not to listen. But sa ngayon, mga kapatid, ay matuto tayo makinig sa mga kwento ng iba at ipanalangin natin sila, mga kapatid. Nasa panahon tayo na mga kapatid. So, magamat mahusay tayong magsalita, pero dalawa ang isang ating bibig, pero dalawa ang ating tenga, mga kapatid. Mas marami ang pakikinig kaysa pagsasalita. Pagpalain tayo ng Diyos, Pastor Dave. Maraming salamat po, Pastor Nelson. Tama po, ano? Matuto tayong makinig, no? Napagandang gift ito po, mga kapatid. No? Ito yung pinaka challenging, sa atin. Ngunit sa biyaya ng Panginoon Diyos, tayo po ay samahan. At kung balikan nga po natin yung Job chapter 2, no? Yun sana, tuloy-tuloy sana. Chapter 2, verse 11. Nung nakita nila ang karanasan ni Job, mga kapatid, ay umupo po sila at 7 araw sila, no? Naroon, nakiramay. Sana tuloy-tuloy yun, ano? At yun ang pinakamagandang ministry. So napaganda itong ministry na ito na pakinggan natin ang mga hinaing, no? Ang mga na ating pong mga kapatid. Okay po, maiksi yung ating panahon. I know na marami pa po kayong gustong sabihin at I reflect, no? Kaya paiksi lang ating panahon. Kaya sa oras na ito ay hilingan natin si Sister Teresita na i-close sa ating pong panalangin po, Sister Teresita. Opo, tayo po mga kapatid ay manalangin. Muli po, Panginoon, kami nagtatalaga ng aming mga buhay sa araw-araw na lagi po niyong tanggapin kami bilang iyong-iyo sapagkat kayo po ang lumikha sa amin na ang amin pong mga karakter na ito ay kailangan matransform sa
na aming Panginoong Hesus upang ito po ay maging passport po namin patungo po sa buhay na walang hanggan. Sa umagang ito, sa mensahe na amin pong narinig, Panginoon, po ang siyang magbigay sa amin ng pinakamabuting aral. Ang banal na Espiritu, ibuhos po sa amin ng malaking tangkal upang maunawaan po namin lagi, Ama, na kayo ang Diyos na napakabuti na nais po niyo sa amin ay pinakamabuting bagay na amin pong magagawa habang kami naghihintay sa malapit na pagdating na aming Panginoon. O banal na Espiritu, turuan po ang bawat isa sa amin kung paano babantayan ang amin pong mga pananalita, ang aming kilos, mga isip, upang kami po'y maging daluyan ng pagpapala, lalo na po sa mga may karamdaman, sa mga taong may mga sufferings, mga tinataglay. Nais po namin, Panginoon, isuo sa inyo, isurrender sa inyo ang lahat ng aming mga kahinaan. At kami po'y maging asin at ilaw ng sanlibutan ito, sapagkat, Panginoon, kung hindi po sa inyong biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay hindi po namin magagawa ang mabubuting bagay. Kami po'y naniniwala, dakilang Diyos, na sa pagwawakas ng panahong ito, sa lahat ng mga nagtitiwala, nananampalataya sa inyo, at lahat, Panginoon, ng tumatawag sa inyong banal-banalang pangalan, inyo po kami diringgin, sapagkat iyon po ang nararapat. Maraming salamat po sa mga mensahe, hindi lamang po ngayong umaga, kundi sa araw-araw, na nagpapalakas, nagpapatibay ng aming pananampalataya, nagpalalim ng pagkakilala namin sa inyo bilang kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos namin na dapat lamang sambahin. Ang Diyos namin na dapat purihin at pasalamatan sa araw-araw. Samahan niyo po kami, Ama, sa araw-araw naming pamumuhay upang maituwid ang lahat ng aming mga pagkakamali at ang aming mga kasalanan sa halip na madagdagan, mabawasan hanggang sa mawala ito, Ama, sa tulong ng inyong kapangyarihan sapagkat hindi po namin kaya sa aming mga sarili. Patawarin niyo po kami kung saan kami nagkulang. Linisin kami palagi sa araw-araw ng dugo ng aming Panginoong Hesus upang kami maging malinis sa pagharap sa inyo, sa inyong muling pagbabalik. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa kahangahangang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Amen po. Amen. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan.
Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pampolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Sunod po, bigay po natin ang panahon kay Brother Romel para po sa ating devotional and reflection. Morning po sa ating lahat. Tayo na po ay nasa July 11. Atin pong devotional ngayong umaga ay mayroon po pamagat na ang kanyang kasuotan. At ang memory text na ating pong pagbulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan po sa Mateo 22 verse 12. Ang sabi po ay ganito. Sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi ka nakapangkasal?" Ngunit, sabi niya dito, hindi siya nakapagsalita. Noong kabataan pa ako, pumasok ako sa isang paaralan at nanirahan sa dormitoryo doon, malayo sa aming tirahan. Nagpasya akong sumali sa isang klase ng pananahi. Ngunit wala akong pera upang bumili ng mga materyales. Nais kong gumawa ng isang damit. Kaya ginamit ko ang isang set ng kubrikama na ibinigay sa akin ng aking ina. Sigurado akong walang makakapansin dahil ang disenyo at kulay ng tela ay perpekto para sa isang summer dress. Ipinagmamalaki kong isuot ito. Nang dumating ang aking mga magulang upang bisitahin ako, nang marinig ko ang boses ng aking ina mula sa malayo, "Iyan ba ang iyong mga kubrikama? Maaring kung malinlang ang lahat maliban ang aking ina." Ang talinhaga ng kasalanan ay siyang huli sa 3 talinhaga na naglalarawan ng pagtanggi ng piniling bayan ng Diyos na tanggapin si Jesus. Ang kaharian ng langit ay tulad ng isang hari na nagdadaos ng handaan para sa kasal ng kaniyang anak na lalaki. Ayon po yan sa Mateo 22:2. Ang lahat ng orihinal na bisita ay hindi nagbigay pansin sa paanyaya. Nagdahilan
at pinahirapan at pinatay pa ang mga mensahero. Pagkatapos pinili ng hari na pilitan ang mga hindi karapat-dapat na bisita, apalitan ang mga hindi karapat-dapat na bisita at inutusan ang kanyang mga alipin na lumabas sa mga daan upang dalhin ang mga bagong imbitado sa kasalan. Lumabas ang mga alipin iyon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti. Kaya't napuno ang mga banawin sa kasalan. Talatang 10. Kahit na may ilang mga eskolar na hindi sumasang-ayon, ang katotohanan ay tinutukoy ng talinhaga ang kaugalian ng pagbibigay ng nagdidiriwang ng mga kasuotang pangkasal sa mga bisita. At ito ay kinakailangan sa liwanag na nakaraang konteksto, kung saan ang mga bisita ay nagmula sa kalye. Ayon sa talatang 10, nang makita ng hari ang isang tao na walang kasuotang pangkasal, tinanong niya kung bakit. Ayon sa talata 11 hanggang 12. Ang pagtanggi sa kasuotang ibinigay ay nag-iiwan sa taong ito na walang dahilan. Marahil akala niya na ang kanyang sariling kasuotan ay sapat na. Ngunit hindi ito sapat. Mula sa Henesis hanggang sa Apokalipsis, ang sangkatauhan na nasa isang krisis sa kasuotan, pinili ni Adan at Eva ang mga dahon ng igos. Ayon po yan sa Henesis 3:7. At ang mga miyembro ng simbahan ng Laodicea ay hindi nakakaalam ng kanilang pangailangan para sa mga puting kasuotan na inaalok. Ayon sa Apokalipsis 3:17-18, ang kasuotang katwiran ni Jesus na ibinibigay sa atin bilang regalo sa pamagitan ng kanyang biyaya ay siyang tanging kasuotan na tatanggapin sa kasalan ng kordero. Pagsimula na tayong isuot ito ngayon. Napakaganda po mga kapatid ng ating pong devotional ngayong umaga. Tunay mga kapatid na dito nakita ko na isang napakagandang handaan nito at totoong ito ay mangyayari sa langit mga kapatid. Ito yung nakita ko dito na dapat tayo mga kapatid ay maging handa sa ganitong pangyayari. Ano po ba ang ating gagawin mga kapatid kapag tayo po ay dumating sa ganitong okasyon? Tayo na po ba ay handa? Tayo na po ba ay karapat-dapat na humarap dito sa hari na walang iba kundi ang ating Panginoon? Kaya nakita ko po dito sa ating pong binasa sa Revelation. Gusto ko pong i-focus yung ating pong sarili dito sa Revelation. Na mga kapatid, kailangan natin ng kasuotan na walang ibang magbibigay kundi ang ating Panginoong Jesus. Kasi po pag hindi po natin yan matanggap o hindi po tayo makasuot ng kasuotang yan, ay hindi po tayo makakadalo doon sa langit na sinasabi ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, dapat ito ay masuot natin bago dumating ang Panginoon. Yung kasuotan na yun mga kapatid, gusto kong iwan sa inyo. Dapat mabago yung ating karakter, dapat mabago ang ating pong ng Holy Spirit, tayo ay mabuhusan at tayo po ay talagang refine na. Mayroon nga binabanggit doon mga kapatid sa Revelation. Gusto kong basahin ito sa inyo. Gusto kong basahin dito sa Revelation 3. Napakaganda po ng pagkasabi dito mga kapatid. Revelation 3:17 to 18 mga kapatid. Para po atin po mapagbulay-bulayan yung sinasabi dito sa talatang ito mga kapatid. Ang sabi niya dito, sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman, ang naging masariwa, at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba at kahabag-habag, maralita, ulag at hubad. 18,
excuse po, ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman. At ng mga mapuputing damit upang iyong isuot at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran. At sabi pa dito, ng pamahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Mga kapatid, ito ay totoong dapat ating matanggap mga kapatid. Kasi po pag hindi po natin ito matanggap, sigurado mga kapatid na hindi tayo makakapasok doon sa kaharian. Kasi po ang kasalan na yon, yan po ay para sa lahat mga kapatid. Tandaan natin, hindi lang po yon sa atin bilang mga Adventista, hindi lang po yan sa iba-ibang relihiyon, kundi sa lahat ng tao na anak ng Diyos mga kapatid. Tayong lahat ay iniimbitahan sa tahanang yon na gusto ng Panginoon. Ang tanong mga kapatid, tayo po ba ay nakasuot na ng damit na ibinibigay sa atin ng Diyos? Sabi niya nga, ang biyaya ng Diyos ay palaging nandyan mga kapatid. Handa po ba tayong tanggapin ang biyaya na yon na ibinibigay sa atin? Kaya mga kapatid, nawa ang ating tugon, handa na po ako. At yan ay gusto kong maisuot bago dumating ang aking Panginoon. Happy God First Morning po. At God bless sa ating. Amen. Thank you po, Brother Romel. Tingnan po natin si Brother Romel sa ating pong panalangin. Amen po. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakila at mahabagin naming Ama. Sa umagang ito, maraming salamat po muli sa inyo po mga napakagandang mga mensahe na aming narinig. Tunay po na kayo ay Diyos na nakakakilala sa bawat isa sa amin. Nakikita niyo po kami kung ano po kami sa inyong harapan. At kayo din po ang handa pong magbago sa amin kung kami po ay hindi rin po karapat-dapat sa inyong harapan. Maaari po ba, Ama, na bago po kayo dumating sa sanlibutan ito, bago po kayo aming salubungin sa panahon na yon na hindi namin inaasahan, nawa kaming lahat ay makaharap at kami ay nakasuot na ng damit na pangkasal para po sa langit na bayan. Kaming lahat kasama ng aming pamilya nawa ay maging handa kami dahil po yan ang aming inaasam-asam para po matapos na ang lahat naming mga kalungkutan sa sanlibutan ito. Kaya tulungan niyo po kami, Ama, na makatayo at tulad po ni Job na siya po ay tuwid sa inyong banal na harapan. Dahil kami din po ay bilang isang anak na makasalanan, nais po namin magpasakop sa inyo palagi. Kaya Ama, kung nasumpungan niyo po kami na nagkulang at nagkasala, ito po ay inyo nawang patawarin kami, Ama, at linisin ang aming mga puso. At sa aming pong patuloy sa aming programang ito, i-bless niyo po ang bawat isa pa sa amin na malahat na may mga bahagi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Handog para sa Pandaigdigang Misyon, July 11. Offertory Reading Devotional. Bago natin kolektahin ang ikapo at mga handog ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga paraan kung paano ipinapamuhunan ang mga handog para sa kaharian ng Diyos. Maaari kang magulat na malaman na, bukod sa pagsuporta sa misyon ng iyong lokal na simbahan at mga rehiyonal na inisyatibo ng misyonero, ang iyong mga handog ay nakakatulong upang suportahan ang gawaing pinangangasiwaan ng 324 na pamilya ng misyonero sa buong mundo. Kapag ang iyong handog ay ipinamahagi ayon sa iminungkahi ng pinagsamang plano ng handog, COP, 20% ng iyong kabuuang handog ay sumusuporta sa pondo ng misyon sa buong mundo. Ang mga mapagkukunan mula sa pondong ito ay ipinamamahagi sa pamamagitan ng pangkalahatang komperensya sa mga dibisyon, unyon at larangan sa buong mundo na tumutulong sa pagtatayo at pagpapanatili ng gawaing misyon sa mga rehiyong iyon. Habang ang ating mga ikapo ay tumutulong upang magbigay ng mga sweldo ng mga manggagawa at para sa mga pangangaral,
Ang ating mga handog ay tumutulong na pondohan ang lahat ng iba pang mga pangangailangan ng misyonero sa lokal, regional, at internasyonal. Alam mo ba na ang iyong iglesia ay maaari lamang makakilos sa gawain kung ito ay pinondohan ng mga handog? Ang mga handog ay maaari ring magbigay ng pangangailangan ng mga gusali at kagamitan na kailangan ng mga misyonero upang isagawa ang kanilang gawain. Ang iba't ibang institusyon at ahensya na naglilingkod sa iglesia sa buong mundo ay tinutulungan din sa pamamagitan ng mga handog. Halimbawa, tumutulong sila na pondohan ng mahabagin na gawaing medikal ng Loma Linda University, ang paglilingkod ng Adventist World Radio at Hope Channel, at ang gawaing humanitarian ng Adventist Development and Relief Agency. Alam mo ba na 66% ng populasyon ng mundo ay naghihintay pa rin na maranasan ang nakakapagpasiglang balita tungkol kay Jesus? Ang mabuting balita ay nasa mga nakaraang taon, milyong-milyong tao, kahit nasa mga pinakamahirap na lugar, ang nakatagpo ng kaligtasan kay Jesus at umanib na sa Seventh-day Adventist Church. Salamat sa iyong mga handog, libo-libong bagong kongregasyon ang naitatag sa mga lugar na hindi pa naaabot at sa mga bagong grupo ng tao. Ang patuloy na suporta ng iyong mga handog ay mahalaga sa pagpapalago at pagpapanatili ng bagong gawaing ito sa buong mundo. Mangyaring panatilihing dumadaloy ang ilog na nagbibigay buhay na ito. Panawagan. Ang sistema ng ikapu at mga handog ng Seventh-day Adventist Church ay isang mabisang paraan para sa atin upang magkaisa sa pandaigdigang misyon ng Diyos. Kung nag-iisa, ang ating mga kaloob ay hindi makakarating sa malayo, ngunit sama-sama, binabago natin ang buhay ng milyong-milyong tao. Kung ang iyong teritoryo ay nagpatibay ng pinagsamang plano ng handog na totoo sa karamihan sa mga Adventista sa buong mundo, 20% ng lahat ng iyong hindi nakatalagang mga handog na pangako ay otomatikong ilalaan sa pondo ng misyon sa mundo. Ngunit maaari kang magpasya na gumawa ng higit pa sa pamamagitan ng pagbibigay ng direkta sa pondo ng misyon sa buong mundo bilang karagdagan sa iyong ikapu at mga handog na pangako. Tiyakin na ginagamit ng Diyos ang iyong mga handog upang baguhin ang buhay ng mga tao sa buong mundo. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapu at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. Amen. Sa oras po ito ay bigay po natin kay Pastor Ikoy para naman po sa mensahe sa Council Songs to Worship. Pastor? Good morning po at happy God first morning sa bawat isa po sa atin. Ang ating pong tema ay pinamagatang Love the Principle of Action. Ang pag-ibig ang dapat maging prinsipyo ng pagkilos. Magandang topic po ito, mga kapatid. At ito'y may kinalaman sa pag-ibig. Gusto po natin basahin ang chapter 39 ng Council of Stewardship. Ako po ay kumuha ng Tagalog na version. Ito po ang sabi niya, ang pag-ibig ang dapat maging batayan ng lahat ng ating ginagawa. Love must be the principle of action. Ito yung ating batayan, mga kapatid. Talagang ito ang dapat din siya maging pundasyon sapagkat ito ang pundasyon ng pamamahala ng Diyos sa langit at sa lupa. Nagsimula ito sa pag-ibig. At ito rin ang dapat maging pundasyon ng pagkatao ng bawat Kristiyano. Tanging ang pag-ibig ang makapagpapalakas sa atin upang manatiling matatag at makayanan ang pagsubok at tukso. May malaki ang ginagawa ng pag-ibig sa ating mga kapatid. Kahit sa mga pagsubok, kahit sa mga tukso, ay kaya nating malampasan ito dahil sa dahilanan na tayo ay may pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay makikita sa pagsasakripisyo
hindi lamang ito tinawag na salitang pag-ibig, pero ang tunay nito, ang pag-ibig ay mayroong sakripisyo. Ang buong plano ng kaligtasan ay naitatag sakripisyo. Siguro alam natin ito dahil sa isang malaking pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin ay naitatag ang sakripisyo. Ang sakripisyong napakalawak, napakalalim, at napakataas na hindi kayang sukatin. At ito'y ibinigay ni Kristo ang lahat para sa atin. Ito ang napakamasayang tagpo ng pag-ibig. Ang buhay ng ating tagapagligtas ay ibinigay sa bawat isa sa atin. Para saan daw? Para sa ating kaligtasan. Kaya ang tunay na tumanggap kay Kristo ay magiging handa ring isuko ang lahat alang-alang sa Kanya. Kaya ito ay isang magandang sakripisyo na hindi lamang tinanggap natin si Kristo, sapagkat si Kristo ang pasimula ng pag-ibig at sakripisyo. At kung magkaganon, ay bilang tugon natin sa ating tagapagligtas na nagbigay ng sakripisyo, ay isusuko natin ang ating sarili sa Kanya. Ang Kanyang karangalan at kahultian ang magiging higit sa atin. Kung mahal natin si Jesus, gugustuhin nating mabuhay para sa Kanya. Magbigay ng ating pasasalamat sa Kanya at maglingkod para sa Kanya. Magiging magaan ang paggawa dahil ginagawa natin ito para sa Kanya. Kaya nakita natin dito, yung pag-ibig ay mahalaga. Mahalaga, mayroong sakripisyo at mayroong pagmamahal sa ating tagapagligtas na siya nagsakripisyo sa bawat isa atin. Kaya nga, ang pagmamahal ay nagbibigay ng sakripisyo at ang pagmamahal, ang sakripisyo ay nagbibigay ng kaginhawaan, nag-aalis ng pagod, hirap at pagtitiis sa bawat isa sa atin. Makibahagi tayo sa kanyang matinding hangarin na mailigtas ang mga tao. Madarama natin ang parehong malasakit at pananabik para sa mga kaluluwa na dadaman niya. Ito ang tunay na reliyon ni Kristo. Ang anumang kulang dito ay panlilinlang lamang. Walang teorya ng katotohanan o simpleng pag-aangking tayo ay mga alagad ang makapagliligtas ng sinman. Hindi tayo tunay kay Kristo kung hindi tayo lubos sa Kanya. Ang pagiging kalahati lamang ang puso sa paglilingkod kay Kristo ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang mahina sa layunin at pabago-bago ang mga hangarin. Ang nagtatangkang pagsilbihan ang kapwa, ang sarili at si Kristo ay nagiging dahilan upang ang isang tao ay maging katulad ng binhing nahulog sa mabatong lupa. Hindi siya nananatiling tapat kapag dumating ang panahon ng pagsubok. Kaya maganda ang sinasabi ng ating pag-aaral na ito. Ito ay may kinalaman sa isang sakripisyo at ito ang nagagawa ng pag-ibig na mayroong sakripisyo. Kaya kapag ninamnam natin ang pag-ibig na mayroong sakripisyo, kahit ang ating trabaho mahirap, ay ito'y napapagaan. Sapagkat mayroong pag-ibig. Love must be the principle of action. Hindi guilt, hindi pressure, hindi obligasyon, hindi tradisyon, kundi pag-ibig. Bakit nagbigay ang Diyos? Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Yung ultimatum na sakripisyo niya, na ito yung makikita natin sa aklat ng John chapter 3, verse 16. Anong sabi niya ron? Ito yung sa ulado natin, ang John 3:16. Kaya
hindi sinabi na ito isang obligasyon lamang. Hindi ito dapat gawin dahil ito ay sakripisyo. Kaya nga gagawin natin to dahil minahal niya ang sanlibutan. Kapag mahal natin si Jesus, hindi mabigat ang paglilingkod. Hindi mabigat ang pagsasakripisyo. Nagiging ito ay isang kagalakan. Masaya tayo kapag minahal natin ang ating Panginoon. Ito yung malaking kagalakan. Kaya nga nakikita natin pagka sobrang hirap ng pagtatrabaho, pagka mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang trabaho, ay napapagaili ka. Alam niyo, merong akong naisip dito na isang ilustrasyon. Isang ina ang nagpupuyat gabi-gabi para alagaan ang kanyang anak. Kung ito ay ibang tao, ang uutusan gawin, yun ay, kung gagawin ito ng ibang tao araw-araw, siguradong ito ay hihingi ng sahod o sweldo. Ngunit ito ay ginawa ng isang ina na lagi niyang binabantayan ang kanyang anak at kanyang inalagaan. Bakit niya ito ginagawa? Dahil mahal niya ang kanyang anak. Ganito ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagpapagaan ng mabigat na gawain. Ganon din sa paglilingkod kay Kristo. Kahit minsan mahirap, malayo, umuulan, at minsan wala tayong magamit na mga kapirahan o pangsuporta, ay dahil sa pag-ibig, dahil sa sakripisyo, dahil sa mga bagay-bagay nito, ito ay nagpapagaan sa atin. Nagagawa natin ang lahat ng ito. Kaya, love must be revealed in sacrifice. The plan of redemption was laid in sacrifice. A sacrifice so broad and deep and high that is immeasurable. Hindi kaya itong tapatan. Christ gave for all of us. Ito ay ang buhay ng ating Panginoon Kristo. Ang kanyang pag-ibig. Kaya ang pag-ibig, ito ang prinsipyo na mayroong pagkilos. So, ito lamang po ang ating nagtuwing pag-aaral sa Councils on Stewardship, Chapter 39. Pagpalayan po tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Itkoy. At sa oras po ito, mga kapatid, ay dadako na po tayo sa ating pong silent prayer and acts prayer. Pangunahan po tayo ni Pastor Archie para po sa adoration and confession. Ang sa thanksgiving and supplication po ay ihandog po sa atin ni Pastor John Vincent Buralda. Tayo na po ay manalangin, mga kapatid. Tayo po ay manalangin, mahal kong mga kapatid. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, amin pong patuloy na pinupurihan, niwalhati, sinasamba ang inyong pong dakilang pangalan, na inyo po kaming pinagkaisa ng aming mga puso, isipan, na kayo ang aming sambahin at papurihan sa oras na pong ito. At ngayon ay amin pong inalapit ang aming pong mga sarili, Panginoong Diyos. Nawa kami ay makasumpong ng biyaya sa aming tagapagligtas na Jesucristo, biyaya ng kapatawaran sa aming pong mga kasalanan. Patuloy naming makita, O Diyos, ang aming pong mga sarili na wala kaming kakayahan na mabuhay sa mundong ito kung wala kayo. Tanging kayo lamang, Panginoong Diyos, ang makapagbibigay sa amin ng kalakasan. At kung magkagayon, Panginoon, ay patuloy kayo naming kakailanganin sa araw-araw namin pong buhay. Kaya nawa, ang bawat siya sa amin ay inyo po kaming pagkalooban ng kapatawaran sa aming pong mga kasalanan upang patuloy kayong manahan sa aming pong buhay at kayo ang aming maging buhay at maging sentro ng aming pong pamumuhay sa lahat ng aming pong gagawin, Panginoong Diyos.
Salamat po sa kapatawaran. Pagpapatuloy po ng aming panalangin, Panginoon, sa umagang ito ay nagpapasalamat po kami sa banayang buhay na pinagkaloob niyo po sa amin sa biyaya at promise na ikaw ay aming makasama sa tituinan ng aming mga buhay. Salamat. Ganon din naman sa mga pagsubok sa buhay na patuloy niyong inalaw sa amin upang sa ganon ay hindi kami makadepende sa aming sarili kundi sa inyo. Salamat, Panginoon, sa biyaya at habag na inyo pong binigay sa amin at maging experience namin ang inyo pong kaluwalhatian sa araw ng Sabat na ito. Panginoon, yun naman aming dadalangin ang aming mga kasamahan, pamilya po ni Pastor David Claveria, Mr. Tess de la Peña, Pastor Archie, Brother Romel, Farid Koy, at lahat po ng mga kapatid na patuloy pong nagkikilahok at nakikisama sa patuloy na susulong ng inyong pong gawain sa mundong ito. Kundi naman ay patuloy naming dalangin ang daily empowerment and pong God First Morning na patuloy na lalago kami sa aming pong paniniwala at pananampalataya, Panginoon. Ganun din naman namin pong dalangin ang CLPM Headquarter Project that every family is a builder. Lord, sana po sa inyong pong biyaya at habag ay ito po may tayo sa tulong po ninyo at sa biyaya po ninyo, Panginoon. Ganun din naman ang may pong lalapit ang programang Disaster Church Training of Panginoon is coming July 17 to 18. Dalangin po namin ay patuloy na i-bless you po ang programang ito upang sa ganon ay marami pa pong mga kapatid ang matulungan at marami pong lalago sa biyaya po ninyo at sa tulong po ninyo, Panginoon. Maasa kami na ikaw ang aming pong makasama sa programang ito. Ganun din naman, Panginoon, this coming July 12 sa Balibago Church, I will grow launching sa mga kabaihan and orientation. Ay patuloy na kayo pong manguna dito. I-prepare niyo po ang mga taong gagamitin upang ang lahat po namin pong gagawin at kanila pong sasabihin ay lahat po kami na dadalo ay makinabang. Ganun din naman ang evangelism with path ko, Pasong Bangka sa Antiponso. Panginoon, patuloy niyo pong i-bless at gamitin niyo po sila na maipahayag ang pabalita. Ang Iba Zambales Medical Mission is coming July 19 to 25, Panginoong Diyos. Tuloy niyo pong pagpalain ang programang ito at marami pong mga kapatid, mga taong mapaglingkuran sa nasabing lugar na ito. Kami pong dalangin, Panginoon, special prayer sa buong pamilya ni Maria Leonora Pantalunan. Lord, sa kanya pong 6-year-old niyang anak, ay alam ko po na mabigat ang karamdaman at kanya pong saloobin sa karanasang ito. Ngunit umaasa po kami na patuloy po kayo ang kanilang makasama. Na kayo po ay maramdaman niya at ang inyo pong yakap na muli niyang maranasan na kailanman ay hindi kayo pabaya at hindi niya kayo iniwan sa gitna at bagyo at unos ng buhay na ito, Panginoong Diyos. Aking pong dalangin ang mga taong may sakit, anuman ang kanilang kalagayan ngayon, Panginoong Diyos, ay patuloy nilang maramdaman ang pagdampi ng inyong mapagpapagaling na kamay. Maranasan nila muli ang kaginawaan, buhay, patuloy na ikaw ang mamalasakit sa kanila at ang kagalingan upang sa ganon ay patuloy ma-restore ang kanila pong kalusugan at magpatuloy sa paglilingkod po sa inyo, Panginoon. Kalusugan, kagalingan spiritual na Elijah Manaluz, kay Lori Lacheca, kay Jerry De La Cruz, kay Wilfredo Nepomuceno, kay Marcos Espiritu, kay Aida Santos, kay Daniel Salvador, kay Orea Agcalang, kay Charlie Manukay, kay Wenny Katubay, kay Margita Lelis, June Lelis,
Rufino Mangubat, si Nanay Jelly Sebastian, si Brother Armando Castro, Joseph Buenafe, Liza Panyaga, Lord. At ganoon din naman sa mga taong hindi nabanggit, mga pangalan hindi nabanggit, anuman ang kanila pong karanasan ngayon, kanila pong mga taong may karamdaman, kayo po Panginoong Diyos ang kanila pong makasama. Maasa kami sa pamagitan po ng inyong kapangyarihan ay ikaw po Panginoong Diyos ang yumakap sa kanila. At ikaw ang maitanyag sa kanilang buhay sa kabila ng pagkakasakit ay patuloy ho kayo na nangusap sa kanilang buhay. Maramdaman nila ang pagkalinga at maramdaman nila ang inyo pong pag-aruga at manatili kayo sa kanilang pong buhay pagigitna at sa bagyo ng buhay na ito. Panginoong Diyos ay kayo po ang kanilang makasama. Salamat Panginoong Diyos na ang aming pong mga kapatid at kami ay magpatuloy sa aming pananampalataya sa araw ng Sabat na ito. Ikaw Panginoong Diyos ang matanyag sa aming buhay. Ikaw ang Panginoon mananatili at ikaw ang Diyos na napakabuti mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Salamat po sa pagtugon, pagdinig sa aming panalangin. Lahat ng bagay na ito ay nilalagak namin sa inyo pong mga kamay, Panginoon. Kayo po ang nakakaalam. Hindi po sa aming kalooban, kundi ang inyo pong kalooban ang mangyari. Ito po ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Amen po. Amen. Amen. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to God's mission, pursue His mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I give to move forward God's mission. CLPM will go. Put God first and you will never be last. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati
sa mga suliranin kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan. Tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa kanya Tingnan po natin si Pastor Itboy para po sa ating closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Pagmahal naming Diyos, kayo ay banal at dakila sa lahat, na kayo may-ari ng buong sanlibutan ito. Kami po ay nagagalak na pinagkatiwala niyo sa amin ng umagang ito upang kayo'y aming purihin at sambahin. Itaas ang inyong pangalan at walatiin ang inyong kapangyarihan. Dakilang Diyos, kami po ay muling haharap sa panibagong umagang ito. Maghapon na kami tuwa sa inyong mga bukiran. Ano man po ang aming gawain, ihanda niyo po ang aming pong mga gagawin at ang mga tao na aming pupuntahan, ang aming mga paglilingkuran. Ihanda niyo rin, dakilang Diyos, ang aming pong mga sarili, git ang aming pong mga damdamin, aming kaisipan, sa bawat gawa namin at kilos. May rinawa na kayo po ang aming pong maitaas at kayo ang aming pong mawalhati sa aming pong kanya-kanyang pinaglilingkuran sa mga ito. Dakilang Diyos, ingatan niyo po ang aming kalusugan, aming mga sarili, layo kami sa anong mga kapamakan at anong disgrasya na ito'y hindi po namin alam. At amin din pong hinihiling, pagkaisahin niyo po kami sa inyong mga manggagawa, aming pamilya, sa isa kaisipan, sa inyong gawain at pagmamahal sa bawat isa. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong pag-ibig na ibinigay sa amin, sa inyong sakripisyo na namatay ang aming Panginoon Jesucristo upang magkaroon kami ng karapatan na magmahal din sa aming kapwa. Salamat mo lang marami. Pagpalain po kami sa umaga pong ito. At ganoon din po ang nangunguna ng CLPM sa pamumuno po ng aming mahal na mga Pangulo at mga Direktor at Administrator. Ang lahat ito ay aming hiniling sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Okay, good morning. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Nakita po tayo ulit bukas. Amen. Amen. Happy Sabbath po, mga kapatid. Salamat. Sabbath po sa ating lahat. Ingat po kayo. Enjoy the Happy Sabbath po. Ingat pong lahat sa pagbiyahe at maulan-ulan. Lahat. Morning po. Thank you po. Salamat po. Salamat, Brother Jenny. Amen. Nenen, hello. Di ba kayo pupunta? Anong taon niyo? Sabat, Kuya Monching. Maga tayo. Sa ano po? Happy Sabbath, Brother Esmil. Long time no see. po kami sa anniversary. Happy anniversary po sa San Antonio. Happy anniversary. Anniversary po. Anniversary tayo po. Kasama waki po ako, sir. Kasama waki po ako ngayon. Si Pastor Jerry lang po nandyan po. Oo nga daw. Siya nga aming speaker. Opo. Pastor Itkoy, happy Sabbath po.
Try niyo po. Tenerife. Pag-pray po kami. Handa mo na yung aking masarap na ano. Morning, Ate Belly. Brother Edmond, happy Sabbath, Brother Sabat Edmond. Lemon. Mamaya po. Sabbath po. Sabat. Brother Melvin, happy Sabbath. Join natin ang Sabat. Brother Melvin. Sabbath po sa inyong lahat. Pastor John Barreto, good morning po. Palagi po kayo ng Panginoon. Merma, Story po, happy Sabbath po. Hi, Mami Orly, Benedictina. Sabbath po. Ate Irma, ate lahat. Moises, happy Sabbath po. Brother Moses. Brother Teresa, happy Sabbath po. Good morning. Sabat po. Sabat. Ayan, Sister Nenita Lazaro, good morning po. Sabat, Nenen. Parang wala si Ate Net. Andito po ako. Happy Sabbath po. Sabat po. So, Brother Moises, ha? Si Brother Moises Canlas. Brother Sani Talusan. Bumis ka lang. Brother Johnny, happy Sabbath din sa inyo. So, out na po ako. May tumatawa. Sige po. Bye-bye po. Bye-bye tayong lahat po. Brother Edmond, bye-bye. Brother bye-bye. Bye-bye. Opo, bye-bye po. Sister Tanya, bye-bye. God bless everyone. Ano? Melvin, hindi ka ba pupunta ng ay nasa nagtokanyo? Oh, Baka hindi po, Nanay Neri. At kaya may gawain din kami dito po. ulit, Gab. Gab, Sige po. Gab. Bye po. God bless. Wala naman tagabilan. Kailangan na daw. Puro 5 lang bilang ni Brother Edmond. Nakalimutan magbilang. Ayun na. Ayun na. 2, 1. Bye-bye. Mga kapatid, bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye.